Isang pambihirang himala ang naganap sa loob ng banal na balon ng Zamzam sa Makkah. Milyon-milyong tao ang napatahimik sa kanilang nasaksihan. Nang pumasok ang isang grupo ng mga siyentipiko sa balon, may nakita silang nakakagulat na ikinagulat nila at biglang nasabi, Allahu Akbar. Ngunit anong nga ba ang kanilang nakita? Bago tayo magsimula, kung ikaw ay isang Muslim, huwag kalimutan ang biyayang dala ng tubig Zamzam. Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Assalamu alaikum, mga kagalang galap na manonood. Isa sa mga pinakakakaibang tuklas ng mga siyentipiko sa loob ng balon ng Zamzam ang kanilang nalaman. Sa lalim na 30 metro sa ilalim ng lupa, isang nakakakagulat na sorpresa ang natuklasan. Ang balon ng Zamzam ay matatagpuan sa loob ng Masjid Al-Haram, 20 metro lamang ang layo mula sa Kaaba. Ito ay nagbobomba ng halos 20 litro ng tubig bawat segundo at may kabuuang lalim na 30 metro. Subalit, ayon kay Dr. Mazen Saaduddin, isang Islamic researcher sa Makkah, may kwento siyang ibinahagi mula sa isang doktor. Noong 1971, may isang lalaking nagsabing ang tubig Zamzam ay hindi ligtas inumin. Ang kanyang dahilan, dahil ang Kaaba ay nasa ibaba ng sea level, posibleng may dumadaloy na maruming tubig mula sa sewage papunta sa balon. Bilang tugon, nagpasya ang mga siyentipiko sa Saudi Arabia na alamin ang katotohanan. Kumuha sila ng mga sample ng tubig Zamzam at ipinadala sa mga laboratorio sa Europa upang masuri gamit ang makabagong pamamaraan. At dito, nagsimula ang unang sorpresa. Ayon kay Muinuddin Ahmad, isang chemical engineer, siya ang napiling kumuha ng sample ng tubig. Nang makita niya ang balon, hindi siya makapaniwala na ang maliit na balon, 18 piye ang haba at 14 na piye ang lapad, ay nakapagbibigay ng milyon-milyong galon ng tubig sa mga pilgrim bawat taon mula pa nung panahon ni Propeta Ibrahim. Nang bumaba si Muinuddin sa balon, napansin niya na walang nakikitang pinanggagalingan ng tubig. Nag-isip siya ng paraan para masubukan kung saan talaga ito nagmumula. Gumamit siya ng malakas na pump upang maubos ang tubig at makita ang pinagmulan nito. Ngunit ang ikinagulat niya, hindi bumaba ang tubig kahit na patuloy itong inilalabas ng pump. Habang nagpupump, napansin niyang gumagalaw ang buhangin sa ilalim ng balon at patuloy na dumadaloy ang tubig mula sa isang misteryosong pinanggalingan. Ang tubig ay dumadaloy ng eksakto sa bilis ng paglabas nito, kaya hindi ito nauubos. Nang matest ang sample sa Europa, nakumpirmang ang tubig Zamzam ay hindi katulad ng ibang tubig sa mundo. Mataas ito sa calcium at magnesium salts, kaya nakakapagpasigla sa mga pilgrim. Higit pa rito, ang tubig Zamzam ay may natural na fluoride compounds na pumapatay ng mikrobyo. Karamihan sa mga balon ay nagkakaroon ng halamang tubig at amoy, ngunit sa Zamzam, walang tumutubong anuman, kaya nananatiling malinis at presko ang lasa nito. Ngunit hindi pa tapos ang mga himala. Makalipas ang ilang taon, muling nagtungo ang mga siyentipiko sa balon upang hanapin ang pinagmulan ng tubig. Ngunit ang kanilang mga compass at electronic devices ay biglang hindi gumana sa loob ng balon. Dahil dito, gumamit sila ng advanced underwater cameras at mga divers na may oxygen tank. At doon nila natuklasan ang mga lumang barya, sisidlan at piraso ng marmol na may nakaukit na
na pangalan. Nang hanapin nila ang pinagmula ng tubig, natuklasan nilang ito ay nagmumula sa direksyon ng Kaaba. At ang pinakanakakagulat, ang sampol ng tubig mula sa direksyong iyon ay walang mikrobyo. Paano nagiging ganap na malinis ang tubig sa ilalim ng lupa sa loob ng libo-libong taon? Ito ang tunay na himala ng Zamzam, Hati. Ayon sa isang researcher, ang kwento ng Zamzam ay nagsimula kay Propeta Ibrahim ng Isis nang iniwan niya si Hajar at ang kanilang anak na si Ismail sa Maka. Nang maubos ang tubig, tumakbo si Hajar sa pagitan ng burol ng Safa at Marwa. Sa isang himala, sumulpot ang tubig mula sa pinagtapakan ni Angel Jibril, Isis. Mula noon, ito ay naging pinagmumula ng tubig para sa mga pilgrim. Noong panahon ni Abdul Muttalib, lolo ni Propeta Muhammad, nawala ang balon, ngunit muling natagpuan matapos siyang pangaralan sa panaginip. Dati, ang balon ay nasa gitna ng lugar ng tawaf, ngunit inilipat ito para sa ikagagaan ng mga pilgrim. Noong 1440 Hijri, nilinis ang balon ng may mga itinapon dito. Isang espesyal na grupo ang nagsigurong malinis ito ng lubusan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat at Assalamualaikum.